Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Sa gitna ng bardagulan dito, may handang mamagitan at kami naman sa Team Pula, rest back namin ang isa't isa. Kaya, parinig naman dyan, Team Pula! Wala lang, gusto ko lang mag-dance. Oh. Alam mo, Ryle, hindi in sa amin yung mga gulo o yung mga ganyan, mga laitan. Ayaw namin yan kasi sensitive yung mga feelings namin. Di ba, Team Puti? Okay, parinig naman dyan, Team Puti! Kaya, idaan na lang natin sa magandang usapan ng lahat. Dito lang sa... Face to Face Harapan! Hindi mo kailangan dalhin ng mag-isa ang mga problema. Handang makinig ang ating harapang tagapayo. Payo na may kurot sa puso mula kay Doktora Camille Garcia. Kasama natin siya sa pagmumuni-muni, Brother June Banag. Ang mga naaapi kanyang kakampi, siya po si Attorney Lorna Capunan. Wagas na malasakit ang harapang pagtulong. Diyan laging handa ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Narinig ko yung malasakit. Para talaga tayong malasakit center dito, no? Opo, lalo na po kayo, Reyna ng Abono. Reyna ng Abono, bagong gupit. Yes po. Cute, di ba? Maganda. Pogi-pogi, gupit binata. Poging-pogi. Okay, talagang lahat nakatayo. Opo. Oh, di ba? Tayo. Merong sayaw dyan. Pampabata po Hoy, kasi. kayo ha, tumayo din kayo. Ang trio tagapayo ay sasayaw ngayong umaga. Okay, everybody get ready. Hataw mo, bigas mo. Galingan nyo. Kembot, kembot. Wow! Yay! Ate Corin, Ang galing sa ano, ang galing ng ano ni Dr. Love pala sumaya. gusto niya po yata makatanggap ng bigas. Gaan ang katawan. Oo. Pero nakita ko na po ang ating sayawerong sawsawero for today. At yan po ay si Mami! Let's go, Mami! Para sa mga puso na Oh, oh. Makakatanggap po siya ng bigas na biyaya mula sa Commodity Trader PH. Maraming salamat po! Thank you, Mami! Oh, ilahin. Tulungan mo, Anton. Kawawa naman si Mami. Wag Oy, kaya ni Mami, oh. Ang lakas, oh. Nanay, Yun. Nanay, okay na kami na bahala, Nanay. hindi mo kaya yan. Thank you. Okay. Mga gumagawa ng basahan, nag-away. Oy, di ba? Malaking industriya sa atin yan, yung paggawa ng basahan. Kasi yung simpleng biro para sa isa, panlalait na raw ang dating naman dun sa kabila. Kaya mula sa basahan, rags na kanilang ginagawa, sumiklab ang laitan at alitan na para bang sumpa ng kulam na lumamat sa kanilang samahan. Ha? Talaga ba? From rags to witches.
Si Ani, binubuli at ginagawang katatawanan. Buti na lang to the rescue ang pinsan na si Marjorie. Yan si Tinay, wala pong ginawa yan kundi bulihin yung pisang kong si Ani. Eh kasi, no read and no write daw si Ani. Oy, Ani, binibiro lang naman kita na hindi ka marunong magsulat saka magbasa. Magsusumbong ka pa sa pinsan mo, kapal talaga ng mukha mo. Tandaan mo yan, Tinay. Kung ginagawa mo, may balik sa'yo. Hoy, Marjorie, binibiro lang naman ni Tinay si Ani. Masyado niya naman siniseryoso. Hindi porket biro, bully na kagad. Kaya ikaw, Tinay, tigil-tigilan mo na yan. Tao din yun. Hindi lang siya marunong magbasa at magsulat, pero may damdamin siya. Sasaktan siya sa ginagawa mo. Hanap buhay pero parang naging hanap away. Pasmado raw kasi ang bibig ng isang katrabaho kung makalait. How true! Eto na ang dalawang magkatunggali, Marjorie at Tinay. Harapan na! Marjorie, ano ang problema? Nagre-reklamo po ako para po dun sa pinsang ko na binubuli niya. Ba't hindi pinsan mo magreklamo? Kasi no read, no write po siya. Kung baga parang ako lang po yung nag-aano sa kanya. Nagpapakaate siya. Siya ang nagsasalita. Pero nagtitinda. Naggagawa po kami. Kami po yung nag-a-assemble. Okay. Tapos may ng basahan. Tapos may humahango lang po sa amin na Okay. para maibenta nila. Anong klaseng pambubuli? Nandiyan yung sinisiraan niya kaya siya daw, nagre-reklamo daw yung mga buyer kasi mali-mali daw yung gawa ng pinsang ko. Eh, totoo ba? Hindi po, kasi magkasama po kami gumagawa nun eh. Okay. Tinitignan ko po yung gawa niya eh. O bakit sa palagay mo inaapi niya? Sabi mo, yung iyong pinsan. Hindi ko po alam po anong problema niya. Walang sinasabi. Po, tapos ang hilig niya po yung malapit lang yung tindahan, utusan mo pa yung tao. Oh. So kumbaga parang naaapi, naaabuso. Opo. Sa Naano tingin po mo? ako sa pinsan ko kasi wala po siyang ginagawa. Hindi po siya nagre-react. Anong epekto sa pinsan mo? Parang wala lang po sa kanya, kaya kumbaga parang pinagtatanggol po siya. Sinubukan mo na siyang kausapin, komprontahin. Kaya nga po kami nag-away kasi sinabihan ko po siya na tigilan mo na yung kagaganyan mo sa pinsang ko kasi abusado na, sobra na. Lagi na lang daw pinagmumukha na no read, no write. Opo. Bakit kailangan ba ng marunong kang magbasa at magsulat sa paggawa ng basahan? Ang ano po dun sa pagbibilang po, kasi sa isang bundle po na binabayaran sa amin ng halagang 5 piso, 36 pieces po yun. Eh hindi po niya kayang bilangin. 36 pieces, 5 piso lang? Opo. Wow, sobrang mura. Ang baba naman, bakit? Ano, labor pa lang yon. Opo. Yung materialis kayo din ang naghahanap? Hindi, nakikigawa lang po kami sa kapitbahay. Labor lang. Ang baba pa rin, 5 ate. piso lang po Baba pa talaga rin. sa amin. Kasi sa paggawa ng 36 na piraso ng basahan, gaano katagal yon? Depende pa po sa klase ng tela. Kaya nga, Para also, maka 500 ka, 3,600 na basahan ang gagawin mo. Galing mo Bukakat mag-math. basahan. oo, Pagkatapos nun. nag-calculator. Ang bilis, di ba? Talino, sorry. Okay, pero teka muna. So, ano ang take home ninyo sa bawat araw? Sa isang araw, minsan pinakamababa po, 150. Ang baba. Ano ba yun? Ang sakit-sakit na sa kamay yata, no? Parang dapat pang ireklamo niya yung employer niya eh. Oh, sino ba employer nyo? Kapitbahay lang din po. Kapitbahay lang din ninyo? Baba, alam mo, suggestion ko sa'yo, rumekta ka na, cut the middleman out. Kayo Oo. na magbenta ng basahan. Wala nga po pampuhunan. Hindi, ha? Ayaw po pampuhunan. Ako bahala. Ano ba puhunan? Ilang basahan? 200 na basahan. Oh, wow! Ilang kailangan? Wow! Pero teka muna, hindi pa yan ang unang problema. Ang unang problema, tanong, totoo ba na talagang ikaw, Tinay, ay mapang-abuso sa may kakulangan na nga sa katawan at pag-iisip? Inaapi mo pa! Ano kaya ang depensa ni Tinay? Malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. O pakinggan naman natin ang depensa
depensa ni Tinay, siya ba talaga ay nang aapi ng pinsan ni Marjorie na no read, no write at inuutos-utusan pa kung ano-ano pang naririnig sa kanya? O Tinay, meron ka bang galit doon sa pinsan niya? Wala po. O, wala. Wala naman eh. Pero... Bakit ganon? Galit sa pinsan niya. Hindi, totoo ba na pinagsasalitaan mo ng ganon? Opo. Oo, okay. Bakit mo pinagsasalitaan ng ganon? Kasi po yung gawa po kasi niyang bilog. Dapat po, nasa tamang bilog po kasi yun. Hindi po pwedeng lumagpas po yun kasi ako po yung nagmumugmog. Bali sa loob ng 36 pieces na basahan, ang kinikita ko dun sa mugmog, 7 pesos. Pero po yung pagsasalansan po niya, 5 piso lang po. Okay. Ngayon, yung kumukuha po sa amin ng basahan, pinagagalitan po kasi ako. Kasi nga, dahil nga po yung pinakabilog po na na papel po, sumusobra po kasi yung gawa niya. May pattern, tapos hindi niya may pattern po nagagawa. kasi yung bilog. Dapat tinuturuan yung ganong tao. Pag hindi alam, tinuturuan, hindi Kahit kinagagaling. sabihin po namin ng paulit-ulit sa kanya, yung matapang pa siya. Matapang pa. Di ba sinabi din naman ni Marjorie, may kasama silang gumagawa. Kung paulit-ulit na ganun, magagalit talaga ako. Nakakapagod po kasing paulit-ulit eh. Kada gawa niya po, iuusog ko po ng konti yun. Tapos magmumugmug pa po ako. Yung sinasabi po niyang papel na bilog, hindi naman po kasi pantay-pantay halos lahat. Iisa ang size, iba-iba yung size. Siyempre kaming gagawa, susunod kami dun sa bilog na papel. Oh, di ba? Ang problema nga daw, hindi makasunod yung pinsan mo. Totoo ba yun? Minsan po kasi talagang malaki yung papel. Yun yung sinusundan niya. Kaya akala na ito siguro. Akala na ito, lumalagpas sa papel. Meron po Magkaiba ng talagang reference. malaking papel, sobrang malaking papel, tapos meron pong maliit lang na papel. Na kailangan ihahabol mo naman siya doon sa naunang papel para magpapantay. May mga sizing pala ito. Pag no read, no write, is that a disability? Actually, disability yan, Pero ngayon, ang politically correct na term is differently abled. Okay. Hindi disabled. Kasi yung mga no read, no write, marami rin skills yan. Pwedeng manual skill, pwedeng magsalita, pwedeng maraming skills yan. So, kailangan may assessment nga yan of the skills. In fact, ngayon, requirement yan sa batas. Meron lang batas ngayon that says establishments must hire disabled. Meron parang differently abled. Meron parang token requirement that you have to hire. So, Pero ngayon, may karapatan din yan. Karapatan yan. Kasi yung differently abled, yung labor nun, hindi iba sa labor ng normal na tao kasi output related dyan. Hindi pwedeng babawasan mo kasi hindi marunong mag-read and write, hindi makafollow na instructions. Kasalanan nyo yan, dapat training. Training ang essential dyan. Tine-train. At may karapatan din sila laban sa pang-aabuso o masakit na pananalita. Tama. Kasi ang tawag dyan sa situation na yan, bullying. Ang bullying, 4 yan. Verbal, psychological, social, at pag biniber mo yan, cyber. So, 4 na klase yan. 6 months at least yan and 5,000 pesos imprisonment. Lagot. Mahirap yun. Akala natin simple, pero sa makabagong panahon, hindi na pinapayagan ng batas yung ganyan. Lalo na alam ng lahat na may kakulangan yung bata. Gaano ba talaga katindi yung sinasabing pang-aapi? Baka naman minsan lang nangyari o baka naman talagang labis-labis na. O tatawagin na namin ang inyong mga kakampi sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. May nalaman pa tayo ditong bago. Ito palang kanyang pinsan ay may anak na 14 years old na ganon din. Namamana ba yun, Doc Camille? Kasi hindi ko, kung ma-assess siya, baka may intellectual disability. So, there's a possibility na talagang yung dominant genes niya ay yung sa, yun na nga, baka it's more the intellectual disability rather than yung no read, no write lang. Baka naman, hindi talaga pinag-aral, kaya no read, no write. Ha? Hindi ko lang po alam.
Ay, kailangan natin ng tulong, Doc Camille. Pa-assess natin. Ay, sige. Diba? Pa-assess natin yung mag-ina. Meron siyang asawa? No, ano lang siya, binuntis lang. Oh, nabuntis. Okay, so solo parent. Meron kayong provision sa barangay. Okay. O, eto na. Ang mismong nilalait na no read and write daw. Nandito siya ngayon kasama natin. Ani, humarap ka na. Okay, Ani. Kumusta ka? Mabuti po. Mabuti ka naman. Mabuti naman. Okay. Ano ang mga sinasabi sa'yo ni Tinay? Nilalait po ako, di ako marunong magbasa, magsulat. Okay. May anak po ako, isa. Ano pa ang mga naririnig mo na masasakit? Nasasaktan po ako. So pagka nasasabihan ka ng ganon, ano na lang ang ginagawa mo? Tumatahimik lang po ako. Tumatahimik ka na lang. Yun po yung inaano ko sa kanya. Hindi siya marunong lumaban. Hindi siya marunong lumaban. Oo. So ano ka ba? Nasisigawan ka ba? Sinisigawan po ako. Tapos yung kalagayan naman ng anak mo, Ani, bakit hindi siya nag-aral? Di marunong, di magbasa, magsulat po. Doc Camille, for differently abled people. Yeah, we have SPED centers. Kayo taga Manila kayo. Alam nyo, may malapit po na Silahi Center doon. I think it's in P. Gomez, yung pinakamalapit sa inyo. Pwede nyong ipasok doon. We can give a referral doon. At saka yung assessment para po doon sa bata. I can do that for them. Oo. Ayun, okay. O, so yan ang panig nila, no? Hindi na daw matiis, kaya eto na, umabot na po dito sa face-to-face. Ito naman po ang magpapatunay na walang nangyayaring pambubuli daw. Ang kakampi ni Tinay, si Lizelle, humarap ka na. Sabi mo wala pong pambubuli na nagaganap. Paano niyo po ito na-conclude o naisip? Kasi po, tuwing gagawa po sila, magkakaharap po sila. Bali po kasi to, hilig biruin ito. Bali sa kanya, lagi lang niyang binibiro to. Na siguro. Laging half-meant ang biro, right? Ito kasi mapagbiro to. Mapagbiro siya. Sila naghaharutan sila pag gumagawa kami. Naghaharutan sila. Anong klaseng biro? Sige, example. Tulad niya, pagka nagkakamali siya ng gawa. Ano ba yung gawa mo? Ayusin mo naman yan. Yan. Akala ni Tinay pabiro. Tanungin natin si Ani. Ani, anong pakiramdam mo pag ginaganong ka ni Tinay? Nasasaktan po ako. Oh. Walang rason para ang mga kagaya ni Ani ay magsinungaling kasi anong makukuha niya? Kaya nga po. Di ba kamalian niya yun, kahinaan niya yun, maaano pa, di ba? Bakit nga ba may mga mahihilig pumuna? Sa modernong panahon, yan ay talagang bawal na. Pero may mga mahilig pa rin pumuna sa kakulangan ng iba. Pero hindi napapansin ang kamalian ng sarili. Ayun. Sabay-sabay nating sagutin ang tanong na yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Naku, hindi lahat ng biro nakakatuwang pakinggan. Hindi ba, Ryla Tuesday? Ang hirap eh. Oo, mahirap. Tsaka, lalo na ngayon, meron ng social media. Yes. Nako, mahirap. Lalo na sa kung medyo kilala kang personalidad at ikaw yung mahuli na gano'n ang ginagawa mo, right? Ano naman ang masasabi ng mga sausawero at sausawera tungkol? Iba yung arrive niya, ate. Ba't meron siyang sasapakin? Go, ate! Iba-iba po tayo ng sitwasyon sa buhay natin. At alam nyo na nga po na ginawa nyo na yun kanina. Umamin na po kayo simula pa lang. Dapat po kayo na po yung umiintindi. Dapat po kayo yung umunawa. Kapag po ba sa'yo ginawa yan, matutuwa din kayo. Oo. Ang sabi ko dyan is, paano kung gagawin niya namang parang mas motivation na lang yun kaysa na dibdibin niya?
Sa ordinaryong tao, Doc Camille, kapag binubuli, may epekto. Eh, di sa mga katulad ni Annie, ano ang epekto ng pang-aapi? Alam niyo kung tutuusin, doble yung magiging sakit nun. Dahil kasi unang-una, hindi nila kayang lumaban. Dahil natatakot sila na baka pag magsalita sila, lalo silang double whammy na talagang lalong pagyuyurakan. Tapos pag yung ididiin, kasi mahina ka. Ganon yung mga sobrang mga salitang ganon. Nakakalungkot. Dahil kasi it can lead yung possibility na magkaroon ng depression o kaya naman sabihin na yung talagang lalayo sila sa tao at hindi magiging maganda ang resulta nito. Pero siguro ate ko rin sa pagkakataon ito, gusto ko lang tulungan kita, Ani, pati yung anak mo, pwede kayong pumunta sa amin, dadaling kayo sa amin, gagawa namin assessment. Pangalawa, kasi kaya kinakailangan ng assessment para makakuha kayo ng PWD card. Kasi hindi kayo makakuha ng PWD kung wala kayong assessment. Tapos ngayon, sana ate ko rin kung talagang gusto sana makapag-aral nung bata. Ang lapit lang kasi nung isa sa mga SPED center na public. Ang kailangan talaga ihahatid lang at sundo doon. So talagang yun, pwede kami, yung assessment plus yung referral, maibibigay ko yun. Kasi dati ako nagtatrabaho doon sa SPED center na yun. Okay. Pangatlo, kung sabi niyo kasi hindi nakakasalita masyado, sa National Children's Hospital, dahil 14 years old pa lang yan, may speech pathologist doon. Punta lang kayo doon sa isang center doon na sasabihin na wala kayo talagang kakayahan magbayad, pwede kayong maka-avail nitong service na to for the speech pathologist. Para sa anak at para din sa kanya, no? So, magandang balita yun, Ani. Tutulungan ka ni Doc Camille. Pati yung anak mo. Ha? Tignan natin, baka pwede pa nating ihabol sa pag-aaral. Okay, sige. Thank you, Doc Camille. Brother June, bakit may mga taong parang yung hindi kasing kasing level ay lalong inaapi? May tendency ang tao na kung alam mong hindi mo kapantay, kaya mong tapakan, lalo mong tatapakan, Pero sa isang mabuting Kristiyano, hindi dapat gawin. Dapat unawain natin yung less fortunate. Kay Tinay, mga kapatid, gusto ko lang sabihin sa inyo, maaaring si Tinay kaya niya ginagawa yun o kaya niya ginawa ay sapagkat hindi pa niya naunawaan. Ngayong umaga, maaaring naunawaan niya. So wag nating idiin si Tinay, May pagkakataon na magbago ang lahat. At ate ko rin, siguro gusto ko rin tawagan ng pansin ng ating pamahalaan dahil marami na ako nakitang pagkukulang na kailangan ng ating mga kapatid na katulad niya na magkaroon ng Special Education Center, SPED. Wala pa bang ganon? Meron pero napakamahal, ate ko rin. Sa public schools po kasi napaka-limited. In fact, sa Manila, 6 lang po ang centers na ganito. And then here in Quezon City, I think it's about 8. Pero ang hirap po ng access dahil kasi iba palaging sasabihin, asan ang assessment? Pag walang assessment, hindi po nakakapasok. Ayun. Marami tayong ngayon marami tayong nakikitang mga kabataan na ganyan. May kakulangan na kailangan ng guidance talaga at nakukuha sa SPED Center. Sana ang ating pamahalaan makagawa ng tulong para matulungan itong mga ito. Napakamahal po ate ko rin talaga ng pagpapadala ng mga estudyanteng ganyan. So, pag nakita natin ang taong katulad dito, hanapin natin ang mukha ng Panginoon, ang larawan ng Panginoon sa Kanya. At makikita mo kung paano magbago ang pagkatao mo. Ayan, thank you, Brother June. Attorney Lorna, kung ang mga differently abled at marami sa kanila ganyan talaga nakakarinig, na panlalait, they cannot fend for themselves. They cannot fight back. Pwede ba na yung, next of kin ang maghahabla? Hindi ko sinasabing gagawin nila kay Tinay. Pero sa mga nakikinig sa atin, sino ang pwedeng magreklamo para sa isang differently abled na tao? Actually, miski na kapitbahay pwede Well, anybody who has an interest in the well-being sa barangay level, kagaya ng domestic violence law, hindi naman pwedeng sa bahay mo lang, yung for instance,
kamag-anak or neighbor na nakakarinig. Kasi yung mga dingding na yan sa mga barangay, naririnig nila yung pangbubuli, pangbubugbog. Ganon din ang situation dito, no? But ang gusto ko lang i-point out, kasi yung 36, which is to me bothering, yung 36 pesos, ay yung 36 na piraso at 5 pesos. Exploitation yun. Exploitation yun. Ang problema, ang regulasyon ng DOLE, ang labor code natin, riniregulate yung mga formal. Yung mga formal labor, ibig sabihin yung mga employees sa factory, yung corporations and all that. Pero walang regulation para sa mga informal employment, no? Kasi kunyari, middleman siya, meron siyang, yung 5 pesos na yan, may patong si Tinay, tapos may patong pa yung amo niya, may patong pa yung magbibenta, no? So, talagang hindi walang regulasyon yan sa batas. No? Walang regulasyon sa batas? There is none because there is no employer-employee relationship. Ang daming ganyan. Madaming sa ganyan. Sa palaisdaan na lang, di ba? Oo. Yung mga sa nabotas, yung mga naglalambat. Oo. Magkano rin binabayad sa mga yun? Wake-up call yan. Hindi lang sa issue ng differently abled, yung issue ng exploitation. Kasi dapat ang batas is you have to be paid for your labor. Hindi naman nagdi-differentiate ang batas kung no read no write ka, no? At saka subcontracting yan eh. Ang subcontractors under the law considered na ngayon as employer. Hindi ba ganyan yung mga malalaking mall? Kunyari hindi nila employee kasi pagdating ng 6 months hindi regular, tinatanggal na lang, no? Tapos nagsa-subcontract sila. And lastly, yung biro, kung magbiro ka about a physical defect, grabe yan sa batas. Oral defamation yan or slander. Pwede kang kasuhan. Ganun pala yun, ano? Ang dami nating nalalaman na kakulangan sa batas, ano? Dito sa ating programa, talagang kawawa ang tao. Kaya kami naman dito, gagawa ng paraan para medyo makausad kayo ng kaunti. Sa abot ng aming makakaya, paano kaya yun? Ay, ikaw nangako ka na ng abono. Parang nilalagdat ako ng konti. Hindi ka na pwede umatras. May sinat ako ng very light. Magbabalik po ang Face to Face Harapan. Ito na nga yung nangyayari kapag yung kamangmangan hindi ginagawa ng paraan. Kamangmangan, kung minsan talagang wala kang kakayahan makaintindi. Pero meron din kamangmangan na pinipili mong maging mangmang, di ba? Kasi meron naman tayong mga pwedeng singilin sa barangay na kung hindi nyo pagtsatsagaan, hindi nyo makukuha. Hindi ba? So, tutulungan namin kayo sa barangay para makuha yung benepisyo ng PWD, para sa kanya, makuha yung benepisyo ng solo parent, at saka makuha ang 4-piece kung wala pang 4-piece. No? Kasi subukan natin na yung kanyang anak at si Annie ay magkaroon din ng assessment kay Doc Camille at baka mai-refer silang dalawa sa pampublikong SPED. Kasi merong SPED na pribado, medyo mahal, mahirap pasukin, pero may pampubliko. Ilalapit din natin sila doon. Para matuto ng konti, di ba? Para, malay mo, mahanapan natin ng paraan yung 14 anyos na bata, na matututo pa siya. Babae pa man din po yun. Ha? Babae? Oo, sayang eh. Anong ginagawa maghapon nun? Sa bahay lang. Nasa bahay lang. Kung baka umiikot na ng gusto yung utak nun at hindi lang niya alam kung paano niya gagawin. Hindi ba? So, tapos meron pala yung peso. Maliban sa TESDA na nagtuturo ng kabuhayan o negosyo, peso naman is that public employment? Ayan, oo, services office. So, humanap din tayo kasi 5 piso sa 36 pieces na basahan. OA po yun. Hindi tama. Hindi tama, kaya lang wala tayong batas. Baka lahat kayo matulungan namin sa peso, makahanap kayo ng totoong employment
na tama ang bayad sa maghapon na pagtatrabaho. Minimum wage. Diba? Minimum wage, 500. Mahigit isang araw. Sayang, hindi ba? Tingnan natin, baka may mahanap din tayo para kay Ani. O ayun, so, ang gusto lang kasi namin sa lahat ng tulong na iyan, ay wag na kayong mag-away, wag ka nang manlalait. Promise mo? Oo, tapos i-guide mo si Ani para tumama. Opo. Habang nandyan kayo, hindi kayo dapat magtagal dyan. Ha? Opo. Huwag kayong magtatagal dyan. Okay, so sa panlilisik ng mga mata ninyo, ngayon ay mapupungay na. O, magbati na kayo, ha? Ate Kuring. Sige na, ayan. Ate Kuring. Feeling ko mas magbabati sila kung bibigyan ko sila ng pampuhunang pambasahan. Ay, wow! Marjorie, maggawa kayo sarili niyo. Ikaw, Tini, kukurutin kita. Magpagawa kayo ng sarili niyong basahan, ha? Biro niyo? Naiiyak ako. Ayoko na may naaapi sa trabaho. Biro mo yan. Maraming salamat po. Oo, tapos bibigyan pa namin kayong programa, may ibibigay din sa inyo. Mamuhunan na kayo ng sarili niyong basahan. Dumiretso na kayo. Hayaan mo magalit sa inyo yung nagbibigay sa inyo ng empleyo. Pero huwag nyo naman sulutin, hindi ba? Humanap kayo, huwag naman kayo manunulot. Magbenta kayo sa palengke ng sarili nyong gawa. Yan, pambili yan ng tela. O, di wala na kayong kailangan hingin na pabor sa ano, hindi ba? Okay, nabigyan na kayo ng pampuhunan, meron pa kayong darating mamaya. Tapos ang dami pa namin gagawin para sa inyo. Magbati na kayo ngayon. Sige na. Magbabago na daw siya. Ani. Ani. Ayan, dapat bait-bait Si lang. Marjorie bati-bati. talagang gusto lang talaga niya maprotektahan si Ani kasi ang ganda na ng ngiti niya. Okay. Ang tumatak po sa akin ngayong araw, itong mga kakulangan sa batas para sa mga may kakulangan o kapansanang mga kababayan natin. At napakarami po nila, 2.5 million as of 2025 June, ang may kapansanan dito sa ating bansa. At marami sa kanila napakahihirap. Napakamahal pala at mahirap ang makapasok sa ilang mga center lang ng SPED para matuto at makatulong sa mga differently abled. At wala pang naitatatag na mga training center para makapagtrabaho ng maayos at kumita ang mga PWD na ito. Hindi lang para sa mga nang aapi ng mga may kakulangan, kundi para na rin sa gobyerno. Ang dapat makaisip that what you provide to the least of your constituency is one of the reasons why you were elected into office in the first place. Diba? Hindi yung puro mga kontraktor ang yumayaman. At may budget, diba? Baka mailapit natin ito sa lehislatura habang nirerepaso pa daw nila ang 2026 budget. Okay, ako po ang inyong Ate Kuring at nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama lang o kraya. Sama na sa puting, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkulay magkalinaw. Ate daw kasi, grabe kung maningil ng paupa sa kwarto. Pag di ako nagbabayad, paalisin na. Ano ba kami? Kahit pa kaanak, hindi pinalalagpas. Pamangkin niya, bakit kailangan niyang dakdakan? Kanino yung bahay? Sa nanay ko po. Nag-iisa lang po ako, wala po akong asawa. Sa matutal po yung kwarto na yun,
Akin na, kasi palalayasin mo. Anak din naman ako ni nanay. Harapin mo face to face.